ang armadong grupo ng Yemen na Houthis ay naglunsad ng mga pag-atake sa 3 barko ng Israel. Ang tagapagsalita ng Houthi na si Yahya Sari ay nagsagawa ng isang announcement sa telebisyon. Ang pag-atake ay isinagawa ng mga Houthi militants sa Red Sea at Arabian Sea. Inihayag ng mga Houthis ang mga pangalan ng mga sinalakay nilang barko. Una na ang SC Montreal, sunod ay ang Maersk Kowloon at panghuli ang Motaro. Ang mga pag-atake ay ikinagulat ng mga US-led forces sa rehiyon na nabigong pigilan ang mga pag-atake. Samantala, batay sa Western Maritime Agencies, sa ngayon, isang barko pa lang ang inaamin nila na sumailalim sa isang pag-atake. Ayon naman sa ulat ng UKMTO, isang barko ang inatake 25 nautical miles sa timog ng Al-Muqa sa Yemen. Ang mga pag-atake sa tinatawag na Israeli ships ay naganap matapos ang IDF strikes sa Iran. Iginiit ng mga Houthi na magpapatuloy ang mga pag-atake nila hanggang sa matapos ang pagsalakay at pagkubkob ng Israel sa Gaza. Samantala, ang mga puwersang Yemeni ay nagtaas din ng kanilang mga paghahanda upang tumugon sa mga aksyon na gagawin ng Israel. Ipinamalas ng armadong grupo ng Yemeni ang kanilang lakas sa pamamagitan ng mga combat drills at mga operasyon. Sa iba pang mga balita, pinapalakas ng Japan ang depensa nito gamit ang isang malakas na bagong anti-ship missile na naglalayong kontrahin ang mga ambisyon ng China sa rehiyon at palakasin ang kontrol sa pinagtatalunang water territories. Ngayong buwan, iniulat ng Naval News na ang Kawasaki Heavy Industries o KHI ay magsasagawa ng unang test launch gamit ang bago nitong anti-ship missile upang ipagtanggol ang mga remote islands sa darating na 2027. Ayon sa Naval News, ang missile na kilala bilang New Anti-Ship Missile for the Defense of Remote Island ay bahagi ng mas malawak na diskarte ng Japan na bumuo ng standoff missiles sa gitna ng tumataas na tensyon sa pinagtatalunang Senkaku Islands. Ayon sa mga ulat, ang missile ay may features ng pinakabagong small fuel-efficient turbofan engine ng KHI, ang KJ300. Ito ay idinisenyo upang makapaglunsad sa labas ng range ng mga kalaban. Isinasaad nito na ang Japanese Defense Ministry ay ginawaran ng KHI ng $223 million contract para sa research and development ng nasabing missile mula 2023 hanggang 2027. Ayon sa Naval News, ang mga new missile specification ay kayang mag-anticipate ng maximum range na 2,500 kilometers na nagbibigay daan upang maabot nito ang China mula sa western part ng Japan. Ang ulat ay nagsasaad na ang development na ito ay bahagi ng Defense Build-up Program ng Japan na naglalayong pahusayin ang standoff defense capabilities ng bansa gamit ang long-range, long-radar cross-section at mas mataas na mobility missiles. Idinagdag din nito na kasama sa programa ang pagbuo ng isang bagong surface-to-ship o surface precision-guided missile na nag-utilize ng mga research sa bagong anti-ship missile project. Ang matagumpay na missile development ay magbibigay daan sa Japan na mas pahusayin pa ang kakayahan nitong makipag-engage sa mga targets. Kahit na nasa malayong distansya, makakatulong din ito sa pag-reinforce ng mga depensa sa mga remote islands maging sa pagpapakita ng kanilang kakayahan sa rehiyon at pati na sa China. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Hezbollah ay naglunsad ng ferocious wave ng mga pag-atake sa Israel. Ito ay matapos mag-take over si Naim Qassem. Ang Lebanese group ay nagpaputok ng mga rockets, drone at nagsagawa pa ng mga ground operations. Sa 19 na operasyon, pinuntirya ng Hezbollah ang mga pasilidad ng hukbo ng Israel at ang mga naval base nito. Kinumpirma rin ng militar ng Israel ang sunod-sunod na pag-atake ng Hezbollah. Sinabi ng IDF na hindi bababa sa 75 mga rockets ang pinaputok mula Lebanon patungo sa Israel. Ang significant increase sa mga pag-atake ay naganap habang pinapangalanan ng Hezbollah ang bagong pinuno nito. Si Naim Qassem ay nahalal bilang bagong Hezbollah chief matapos mapatay si Hassan Nasrallah sa isang pag-atake ng Israel sa southern Beirut
noong nakaraang buwan. Nangako si Qasem na magpapatuloy sa mga patakaran ni Nasrallah hanggang sa makamit ang tagumpay. Nangangahulugan ito na masasaksihan ng Israel ang panibagong pagtaas ng mga pag-atake sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon. Tingnan natin itong mga leaked documents. Ang unang dokumento ay pinamagatang Israel. Air Force continues preparations for strike on Iran and conducts a second large force employment exercise. Ang ikalawang dokumento ay pinamagatang Israel. Defense forces continue key munitions preparations and cover UAV activity, almost certainly for a strike on Iran. Ang Middle East Spectator ang naglabas ng mga dokumentong ito, pero inamin nilang hindi nila kayang patunayan ang authenticity nito. Ngayon, tingnan natin ang mga munitions at aircraft na involved base sa umano'y leaked US intelligence report. Una, nakalagay sa leak ang ROKS ALBM. May hindi bababa sa 40 air-launched ballistic missiles na inihahanda. Pwedeng ilunsad ang mga ito mula sa F-15, S-16 o F-35 aircraft. Ang ROKS ay isang air-to-surface missile na dinevelop ng Rafael Advanced Defense Systems. Kaya nitong tamaan ang stationary at mobile targets kahit sa mga lugar na walang GPS signal. Hindi na kailangang pumasok ang jets sa loob ng teritoryo ng Iran. Malapit lang sa enemy positions, pwedeng ilunsad ang mga missile na ito. Sunod naman ay ang Golden Horizon ALBMs. Hindi talaga natin alam kung ano ang mga ito. Kung alam nyo, i-comment nyo lang. Meron daw 16 na ganitong air-launched ballistic missiles na inihahanda. Pero iniisip namin na baka ito ay ang Blue Sparrow missiles o ang LoRa Long Range Artillery Air-Launched Ballistic Missile. Ang mga air-to-surface missiles na ito ay nakabase sa Ramat David Air Base sa hilaga ng Israel malapit sa Haifa at sa Raman Air Base sa timog ng Negev Desert, kahit na hindi binanggit ang eksaktong bilang ng missiles. Ngayon naman, ang mga aircraft na involved ay ang KC-707 tankers. May 3 refueling aircraft na aktibong sumasali sa exercise. Meron ding G550 Gulfstream AWACS na isang airborne warning and control system. Nakakagulat na isa lang na ganitong aircraft ang nakita. Para sa mga fighter jets, hindi binanggit ang eksaktong bilang, pero malamang kasama ang NF-35 jets sa exercise na ito. Pag-usapan din natin ang misteryo ng Golden Horizon na nabanggit din sa leaked documents. Mula sa outer space military satellites, nakakadetect tayo ng mga target gaya ng heavily fortified bunkers. Ang coordinates ay kailangang i-brief at i-assign sa designated attack aircraft para tamaan ang target nang hindi pumapasok sa enemy airspace. Ito ang LoRa, isang ballistic missile na ginawa para sa precision strikes. Kaya nitong tamaan ang mga strategic assets sa kalaban mula sa jet fighters hanggang sa malalaking mission aircraft. Ayon sa kumpanya, kayang mag-travel ng Air LoRa sa malalayong distansya at maghatid ng mabilis na impact nang hindi na kailangang makipaglaban sa defense systems ng kalaban o pumasok sa airspace nito. Ginagawa ito ng missile sa pamamagitan ng pagtama mula sa itaas sa 90-degree angle at supersonic speed. Ang air ballistic missile na ito ay kayang pumasok sa air defense shield habang dala ang isang warhead na guided ng GPS at inertial navigation system na hindi kayang i-jam. Malaki rin ang warhead nito para siguradong masira ang critical targets sa isang strike. Pero hindi pa rin verified ang authenticity ng mga leaked data na ito. Ang na-verify ay ang Iran na nagpakawala ng 180 ballistic missiles papunta sa air bases ng Israel na nagdulot ng tensyon sa kalaban nito. Na-trace ng US ang lokasyon ng pag-launch sa isang valley sa timog ng Iranian city ng Shiraz. Ito ang pinakamalaking pag-atake ng Iran sa Israel gamit ang 180 ballistic missiles na naglakbay ng higit sa 1,000 miles para tamaan ang mga pinakapopulated na lugar at military sites sa Israel. Ginamit ng Iran ang mga variant ng Shahab-3 ballistic missile sa pinakabagong pag-atake nito sa Israel. Ang Shahab-3 ang base ng lahat ng medium-range ballistic missiles ng Iran at gumagamit ito ng liquid propellant.
Kaya nitong magdala ng warhead na may timbang na mula 760 hanggang 1,200 kilograms o 1,675 hanggang 2,645 pounds. Paano ito gumagana? Step 1. Ang missile ay pinupuwesto sa 90-degree angle at inilulunsad. Step 2. Ang trajectory ng missile ay dadalhin ito sa labas o malapit sa gilid ng atmosphere ng Earth. Step 3. Ang warhead payload ay mahihiwalay mula sa rocket na nagdala rito at muling papasok sa atmosphere pababa sa target. Step 4. Kayang magdala ng missile ng isa o higit pang warheads, depende sa variant. Ang warhead ay humihiwalay mula sa single-stage rocket pagkatapos nitong makapaglakbay ng mahigit sa kalahati ng distansya patungo sa target. Ang mga pinaka-prolific na Scud variants ay may circular error. Probable na 300 hanggang 450 meters. Ibig sabihin, 50% ng missiles na pinapaputok sa isang target ay babagsak sa loob ng bilog na may ganitong diameter. Ito naman ang FATA-2, ang successor ng FATA-1. Ginamit ito sa unang pagkakataon at isa ito sa pinaka-advanced na missile systems ng Iran. Mayroon itong hypersonic glide vehicle. Sa loob nito ay ang warhead na humihiwalay at hinahayaan ng missile na makapag-maneuver at mag-glide sa bilis na Mach 5 hanggang Mach 10. May range itong 1,500 kilometers, bahagyang mas malayo kaysa sa FATA-1. Ang nagpapatingkad dito ay ang kakayahan nitong bumilis habang nasa labas ng Earth's atmosphere at ang aerodynamic control surfaces nito na nagpapahintulot na maiwasan ang aero missile defense system ng Israel. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ang hypersonic missile. Ang hypersonic missiles ay mahirap i-develop dahil sobrang bilis nito. Kung magpapalabas ang US ng isang stringent missile, makakarating ito sa China sa loob lang ng 18 minutes na tumatakbo sa bilis na Mach 5 pataas. Ang Scranton engines na ito ay kumukuha ng oxygen mula sa atmosphere habang umaandar. Hinahalo ito sa hydrogen fuel para lumikha ng combustion na kailangan para sa hypersonic flight. Samantala, ang malawak na hypersonic vehicles gaya ng Chinese Dongfeng 17 ang unang na-integrate sa production na may kakayahang magdala ng conventional at nuclear warheads. Dinisenyo rin ito para targetin ang US aircraft carriers dahil kaya nitong magbago ng trajectory sa kalagitnaan ng flight. Ang US Aero AGM hypersonic weapon ay isang missile na may kasamang isa pang missile sa loob na lumalabas sa cover nito. Ginagamit lamang nito ang glide vehicle kinetic energy bilang sandata. At hindi rin natin dapat kalimutan ang Russian hypersonic missile na gaya ng Kinzhal. Para ma-qualify bilang isang hypersonic missile, kailangan itong magkaroon ng tatlong pangunahing katangian: bilis, kakayahang mag-maneuver, at accuracy. Tingnan natin ang bilis. Tulad ng alam natin, ang Mach 1 ay kumakatawan sa bilis ng tunog na siyang ating benchmark. Para mas maintindihan natin ito, magbigay tayo ng ilang paghahambing. Ang commercial airliners, halimbawa, ay lumilipad sa subsonic speed, bahagyang mas mababa sa Mach 1. Sa kabilang banda, ang modernong fighter jets ay kaya mag-travel ng supersonically, umaabot sa bilis ng Mach 2 or 3. Kapag sinabi nating hypersonic speeds, ang tinutukoy natin ay ang anumang bilis na Mach 5 pataas. Ang mga space shuttles ay isang halimbawa ng mga sasakyang umaabot sa hypersonic speeds, kadalasang umaabot sa bilis na Mach 20 hanggang 24. Pero kaya lang nilang maglakbay ng maikling distansya sa mga bilis na ito. Upang maituring na hypersonic missile, dapat kaya nitong lampasan ang Mach 25 na halos katumbas ng 19,000 miles per hour. Pero hindi lang iyon. Ang hypersonic missiles ay dapat din may kakayahang maglakbay sa malalayong distansya, gaya ng mula New York patungo sa Russia o mula China patungo sa Texas at pabalik. Bago natin tingnan kung paano nakakapasok ang FATA missiles sa Israeli Air Defense, kailangan muna nating intindihin kung paano gumagana ang Aero 3 missile. Ang Aero Missile Defense System ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi:
ang Missile Launcher Unit, ang Green Pine Radar Antenna, at ang Aero Missile. Ang Missile Launcher Unit ay may 6 na erector launcher tubes na naglalaman ng mga ready-to-fire missiles. Nasa likuran ng isang 2-axle trailer ang bawat launcher. At kapag puno ito ng 6 na launch tubes na may ready-to-fire missiles, tumitimbang ito ng 35 tons. Ang Green Pine Radar ay nagsisilbing warning at fire control radar para sa Aero 3 Anti-Ballistic Air Defense Missile System. Ito ay may mahalagang papel sa target detection at guidance. Ang Aero ay isang 2-stage missile. Tingnan natin ang loob ng engineering technology na ito. Ito ang solid propellant booster sa Sustana rocket motors. Sa itaas ng rocket ay ang ignition chamber na nagsisimula ng combustion ng solid propellant kapag inactivate. Ang propellant na ito ay hindi basta-bastang substance. Isa itong pinaghalong fuel at oxidizer na inilalagay sa isang casing at pinatigas. Ang casing ay binabalot ng isang protective shell na tinatawag na motor case. Sa gitna ng rocket ay ang propellant burning zone, kung saan nagre-react ang solid fuel at oxidizer na lumilikha ng napakainit na combustion gases. Ang mga gases na ito ang tumutulong upang ilunsad ang rocket ng sobrang bilis pataas sa Earth's surface. Papunta sa harap ng missile, ang pinakaimportanteng bahagi ay ang kill vehicle na pwedeng hatiin sa 3 pangunahing bahagi. Ang ikalawang stage ay ang propulsion system na may thrust vectoring nozzle. Nasa itaas nito ang warhead, isang directed high explosive fragmentation na may bigat na 150 kilograms o halos 330 pounds. Ang ikatlong stage ay ang seeker na kayang mag-adjust para sundan ang target nito. Pero ano nga ba ang mahalaga sa long-range anti-ballistic missile system na ito? Magsimula tayo sa propulsion system. Ang kilalang THAAD o Terminal High Altitude Area Defense ay gumagamit ng Divert Attitude Control Thrusters. Kung ikukumpara sa Arrow 3 kill vehicle na gumagamit ng thrust vectoring nozzle na may solid fuel rocket, mas maikli at limitado ang burn time nito. May ilang advantages ito, tulad ng kakayahang mag-adjust kapag kulang ang radar accuracy. Kapag ipinadala ng radar ang interceptor sa maling target location, kayang baguhin ng Arrow 3 kill vehicle ang trajectory nito. Dahil ang intercontinental ballistic missiles ay sobrang bilis, kailangan ng kill vehicle na mag-adjust ng trajectory base sa mas bago at mas accurate na radar data mula sa seeker nito. Kung hindi ito magagawa, mabibigo itong ma-intercept ang target. Ngayon, tingnan natin kung paano gumagana ang Israeli Defense System. May 3 layers ang Israeli Defense System. Una ay ang Long Range Aero Missile Defense System na dinisenyo lalo na para sa Iranian missiles. Bawat system rocket ay nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar at kaya nitong i-intercept ang missiles sa labas ng Earth's atmosphere, kaya mas pinalalakas ang proteksyon. Ang ikalawang layer ng defense ay ang tinatawag na David's Sling System na ginawa para ma-intercept ang missiles at drones. Sa huli, ang Iron Dome ang nag-i-intercept ng karamihan sa short-range rocket attacks sa Israel. Ngayon, tingnan natin kung bakit nabigo ang Iron Dome na i-intercept ang Iranian ballistic missiles. Maliban sa multi-layered missile defense system, ang Iron Dome mismo ay may range na nasa 40 miles. Habang ang David's Sling ay kayang mag-intercept ng ballistic missiles hanggang 180 miles. Ang pinakamataas na layer, ang Aero Anti-Ballistic Missile Systems, ay kayang tamaan ang banta mula sa distansya na hanggang 1,500 miles. Ayon sa mga ulat, 180 ballistic missiles na posibleng hypersonic ayon sa Iranian Revolutionary Guard ang inilunsad. Bagamat matagumpay na na-intercept ng Aero Missile Defense System ang karamihan ng missiles bago makarating sa Israel, marami pa rin ang nakalusot. Ang pangunahing problema sa pag-intercept ay nangyayari matapos mahiwalay ang glide vehicle mula sa launcher. Ang glide vehicle ay kayang magpalit ng trajectory ng ilang beses na nagpapagulo sa aero missiles. Ang maneuver na ito rin ang nakapag-bypass sa David's Sling at sa Iron Dome system na hindi dinisenyo para i-counter ang hypersonic missiles tulad ng Fatah-2 model. Dahil dito, hindi natamaan ng interceptor ang target at ang glide vehicle
ay bumagsak sa mga military base kung saan nakastation ang mga $100 million F-35 jets. Tingnan natin ang cost implications ng isang araw ng missile attacks. Ang Iran ay gumastos ng mahigit $200 million sa pagpapakawala ng ballistic missiles at drones, habang ang IDF ay gumastos ng $1 billion para ipagtanggol ang sarili. Kasama rito ang aero missile na nagkakahalaga ng $2.5 million bawat isa. Ang David's Sling ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 million kada isa, habang ang Iron Dome ay nagkakahalaga ng $20,000 hanggang $100,000 kada missile, depende sa inflation. Sa kabilang banda, ang Iranian ballistic missiles ay nagkakahalaga ng halos $200,000 bawat isa, at ang mga drones ay nasa $20,000 hanggang $50,000 lamang kada isa. Sa video na ito, tinalakay natin ang mga umano'y leaked documents na nagbabalita ng posibleng airstrike ng Israel laban sa Iran, pati na rin ang mga advanced missiles at aircraft na handa para sa operasyon. Nakaka-curious din ang mga misteryosong Golden Horizon ALBMs na kasama sa mga armas na ito. Sa kabilang banda, pinag-usapan din natin ang mga hypersonic missiles ng Iran na hindi basta-basta kayang i-intercept ng Israeli defense systems, kabilang na ang Arrow, David's Sling at Iron Dome. Kung totoo ang mga leaked documents, nagbabadya ang isang matinding military conflict sa pagitan ng Israel at Iran na magdadala ng bagong uri ng teknolohiya at estratehiya sa modernong digmaan. Posibleng mabago ng hypersonic missiles ng Iran ang balanse ng kapangyarihan, lalo na kung hindi makakahanap ng epektibong countermeasure ang Israel. Ano sa tingin mo? Posible bang mapigilan ng advanced defense systems ng Israel ang mga hypersonic threats ng Iran? Gumagawa kami ng original videos mula sa simula, kaya huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang videos.